Good afternoon guys, balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. So dito ako magdadive sa paboritong spot ko matapos ang bagyong Opong. So ito yung iniwan dito, ang daming kalat gawang ito mga dahon dito is naabot ng dagat. Dito na umano sa seawall yung mga nakaraang ano. So okay naman yung mga motor dito gawang tinaas ka agad. Motor natin andun, safe naman. Nung nakarang araw pagkatapos ng bagyo, bumisita ako sa Gakot, kaso ganun din, sira yung mga corals, kaya wala akong nahuli. Ito yung bangka ko, wala namang nangyari, so walang problema. Ayan, nalagas yung mga dahon ng puno ng talisay. Gawang yung alon talaga is dito na nagaano yun, umpok. Yan na bumabangga, ang lalaki ng alon. So dalawa yung magdadive ngayon, paring Joshua. Subukan ko ulit dito sa paboritong spot. At pagkatapos ko dito makalod ng spillgan dito guys, naka-warm up na rin ako. Diretso na ako dito sa malalim na area. Tingnan natin etong ilalim ng karagatan. Kung may nangyari ba dito sa pagdaan ni Bagyong Opong. At eto nga, hindi pa nga ako nakakalapit dito sa mga batuhan. Eto, napansin ko agad, ang linis ng mga bato, nawala yung malalapad na corals. Parang winalisan, etong mga buhangin. Grabe, nawala yung sigla ng mga bato. Sobrang lakas kasi talaga ng alon dito. Pagkapwesto ko dito, okay naman, nagpakita agad itong mga ilak. Hindi siguro ito nabulabog nung paglakas. Ang napansin ko lang talaga dito sa mga bato is nabasag talaga yung mga malalapad na corals. Hindi ko na makita. Yung tinataguan ko minsan is wala na talaga. Dito sana, kukuha na sana ako ng ilak. Ito sana yung magiging unang isda natin. Kaso nga lang, mailap. Kaya hindi ko na pinilit. Back to the surface muna ako. At dito, lumipot muna ako ng pwesto. Gawang dun sa unang dinaiba natin. Ayaw talaga lumapit ng mga ilak. Nakailang dive na rin ako doon, pero ayaw talagang lumapit. At ganun din dito sa pwestong ito. Dito palagi nakakakita ako ng king mackerel. Ganun pa rin, nawala yung malalapad na corals. Grabe talaga yung alon. Grabe talaga yung hagupit ni Bagyong Opong. At medyo wala dito yung mga dalagang bukid. Nasa malalim na area siguro. At kunti lang din dito ang makikita mo mga bait. Hindi gaya nung dating mga dive natin dito na ang sigla talaga dito sa ilalim ng dagat. At dahil paubos na yung hangin ko dito guys, paglingon ko dito sa kanang bahagi ko, eto nakakita ako ng lapu-lapo, yung malapad na lapu-lapo to. Halos mag-1 kilo na rin, kaya kinuha ko na. Kaya lang, habang pataas ako dito, ayun, sinabit na sa bato. Buti na lang, to the rescue kagad, yung kabady ko malapit lang sa akin. Kaya siya na yung nagtanggal dun sa bato yung sabit. At hindi na ako sumisid. Yung kasama ko dito is nakahuli na ng dugtutunan na good size na rin. Kaya ito yung naging unang isda natin. Bihira lang tayo makahuli ng ganito. Itong ganitong lapu-lapu. Ito is malapad. Hindi gaya ng mga karaniwang nahuli nating lapu-lapu. Kaya pagkatapos kong malagay sa stringer yung lapu-lapu, balik ulit tayo dito sa ilalim. At dito, lumipot ulit ako ng pwesto. Dito natin makikita yung grupo ng mga ilak at ayan nga sila. At nandito na rin yung mga batfish. Buti na lang hindi umalis itong mga ganitong isda.
Dito sana, gusto ko nang tumira ng ilak. Pero may napansin kasi ako sa unahan ng mga grupo ng ilak. Ang daming red snapper. Kaya inantay-antay ko to, baka lumapit. Eto, pabalik-balik na nga sa akin etong mga ilak. Gusto ko na talagang tumira, pero parang may chance talagang lalapit yung mga red snapper. Ang dami talaga. Ang problema, nag-antay-antay pa ako dito, hindi naman lumapit. Kaya, angat muna ako. At dito sa dive na to, sumagad na ako dito sa malalim na area. Bumabante ako ng konti at eto, nandito pa rin yung mga ilak. Ang dami talaga ng ilak dito. Kung mabenta lang talaga dito sa amin etong ganitong isda, ang sarap po. A couple of seconds sa pag-aantay dito, biglang nawala naman yung mga red snapper. Siguro pumuntang malalim na. Nabulabog nung pag-angat ko siguro dito. Eto, sari-sari talaga ang makikita mo dyan sa unahan na isda. Kaya umangat muna ako, hindi na kasi nagpakita yung red snapper. Dito sa pangatlong dive ko guys, eto ang nakita ko. Pagkapwesto ko, umatras lang ako ng konti dahil medyo madilim na dun sa pinestuhan ko kanina. Paglingon ko sa kanan ko, nakakita ako ng dalawang bluefin. Kaya lang, sa likod ko dumaan, buti na lang, pagtingin ko sa kaliwa ko, ayun, pumunta sa harapan ko. Akala ko dito, papalayo na. Pag granting ko dito, pag fish call, ayun, lumapit etong dalawa. Ito yung naging pangalawang isda natin. Isang bluefin tribal. Malimango naman ito kung tawagin dito sa Banton, dito sa probinsya namin. Etong ganitong isda. Thank you, Lord. Ay, 5:48 na. Pangalawang isda natin. Pagkatapos kong masama sa huli etong bluefin guys, nag-dive pa naman ako, is wala na talagang nagpakita. Kaya umuwi na rin ako. At dahil ngayon lang tayo nakadive, pagkatapos ng bagyong Opong, eto, diniskarni ko na yung mga huli kong 2 piraso. Nauna yung lapu-lapu, pang ulam na rin para makatikim kami ng sariwang isda. Hindi muna tayo magbibenta. Medyo matagal tayong hindi nakatikim ng napakasariwang isda. Etong ganitong talakitok is napakasarap sa bawan. The next day, pagdating ng hapon guys, balik ulit ako dito sa paboritong spot ko. Dito lang muna ako nagdadive. Gawang pag pumunta ako sa ibang spot is malabo pa doon. Kaya alod muna tayo ng spear gun. Kaninang umaga is nagdive ako dito, pero wala akong nakita. May nagpakita sana sa aking napakalaking waho, pero hindi ko talaga nahuli. Inopen pa kasi yung camera ko. Along the way, papunta sa spot guys, eto't nakita ako dito ng napakaamong midnight snapper. Kaya kinuha ko na lang dito lang sa mababaw na area. Ito, napakalaki na rin. Halos humigit ng 1 kilo. Unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Midnight snapper. Sirang-sira talaga itong nasa mababaw na area na ano, mga corals. Ito lang mayroon ito pa. Siguro gutom to. Unang isda natin. At pagkatapos kong malagay sa stringer, etong unang huli natin guys, balik ulit ako sa ilalim. Dito lumipat na ako ng pwesto. Etong pwestong ito is dito pa rin to, yung nakikitaan natin ng mga maraming ilak, yung grupo sa kabatfish. Pero dito lang ako sa mababaw na area nag-dive. Tingnan ko muna itong movement ng mga bait fish at kung pasaan yung agos. Dito mo kasi malalaman kung nasaan yung malalaking isda.
Ito kung mapapansin nyo, unti-unti nang bumabalik yung mga malilit na isda. Nandito na sila sa mababaw na area. Kaya umangat muna ako, wala namang pakita. Pagkatapos kong makapahinga dito guys, balik ulit ako sa ilalim. Lipat-lipat lang din ako ng pwesto dito dahil naghahanap tayo ng mga isda. At kung mapapansin nyo talaga itong buhangin dito, puting-puti, para talagang winalisan. At pagkapwesto ko dito guys, hindi pa nga ako nakakadapa sa bato, eto may sumugod kagad sa akin na napakalaking bluefin. Buti lang nakapwesto na yung pana ko at ayun, napakaganda yung patama ko dito sa isdang ito. Siguro ito is gutom na gutom, naghahanap ng pagkain. At dahil naghahanap din tayo, siya yung nakita natin. Ito yung naging pangalawang isda natin ngayong hapong dive na ito. At napakaganda naman yung patama ko dito sa talakitok na ito. Muntik nang mas fine shot, dumudugo. Bluefin ulit. Malaki to kaysa itong sa kahapon nating nahuli. Yung 4 na kilo or sobra. Ay, grabe, tiyagaan lang talaga dito sa dagat. Para lang may mahuli tayo. Gawang nasira talaga itong mga corals. Medyo matagal tayong makakabawi itong dagat dito sa amin. Sa mga corals ng mga lalapad, ubos lahat. Ay, thank you Lord. At pagkatapos kong masama sa unang huli itong talakitok natin guys, balik ulit ako sa ilalim. Eto at lumipat ulit ako dito ng pwesto. At ganoon pa rin yung mga corals dito. Basag na basag talaga yung malalapad. Ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim guys. Eto, may paikot-ikot sa harapan ko na mga talakito. Pero ang liliit pa talaga. Ang mga ganyan is hayaan na lang natin. Hayaan na lang nating magpalaki. Etong mga ganitong talakitok, lalaki pa yan. Baka sakaling makita pa natin yan sa mga susunod na dive dito. Hindi naman aalis yan. Paikot-ikot lang sila dito. Dahil nandito lang yung mga kinakain nila. Kaya back to the surface muna tayo. At dito guys, makalipas ang kalahating oras ng pagdadive, eto at pagpwesto ko dito sa may bato, may lumagpas na pala sa akin na 2 dugtutuna, mga good size na rin. Hahabulin ko sana to pero nasa likod na, malayo na. Kaya nagpwesto na lang ako dito at ginalaw itong pana para ma-attract. Buti na lang, sumugod ka agad, lumigo papunta sa akin. Kaya pinili ko etong pinakamalaki dito sa 2 pirasong ito. At kahit maliit etong dugtutunan na to, ang lakas talaga ng isdang ito. At ayun, sinabit pa nga niya. Dun sa may bato, buti na lang, natanggal ka agad. Hindi na ako pinasisid. Kaya eto, naging pangatlong isda natin. Halos nag2 kilo na rin to, kaya goods na goods na. Buti lang natanggal. Hindi ko na sinisid. Thank you Lord. 2 kilo. 5:27 na. Dive pa tayo hanggang alas 6. At habang sinisecured ko etong dugtutunan na to, medyo madilim na yung ilalim. Gawang takip silim na yung araw. At eto na yung mga huli natin. Isang dugtutuna, isang talakito, isang midnight snapper. Kaya ayos na to. Kaya pagtalod ko ulit ng spear gun, eto medyo madilim na yung ilalim. Pero ganoon talaga, tiyagaan lang dito sa dagat. Baka sakaling may magpahuli pa or magpakita.
At dito guys, habang palapit na ako sa may bato, eto agad ang napansin ko, apat na rainbow runner ang palapit sana sa akin, ngunit pag taas ko ng pana ko is biglang lumiko. Hahabulin ko sana ito, ngunit hindi ko na lang ginawa. Nagdapa na lang ako dito sa may corals para antayin sila. Ngunit pagkapwesto ko is ayun, nandun na sa malalim na area. Buti na lang, pagtingin ko sa baba is may nakita akong isang big-eye trevally. Napakalaki na rin. Kaya imbis na antayin etong talakitok na to, ako na lang lumapit sa kanya para mapansin ang kapugian ko dahil medyo madilim na. At ayun, worth it naman, lumapit. Ito't napakalaki na rin talaga. Buti na lang, nakahabol pa tayo. Pang-apat na isda natin ngayong hapong dive na ito. Ayos na rin kahit medyo madilim na yung ilalim is may nagpakita pa. Thank you Lord. Nakadali pa tayo. 5:40 na. Pang-apat na isda natin. Hahabulin ko na sana yung salmon. Buti lang hindi ko hinabol. Nakita ko nasa baba pala to. Malaki to. Mga 3 kilo. Baka sobra pa. Big eye trivalis. Thank you Lord. Pagkatapos kong masama itong pang-apat na huli natin guys, dive pa naman ako ng 2 beses kaso nga lang madilim na talaga at wala na rin nagpakita. So ayun guys, nag-dive pa ako ng 2 beses. Madilim na yung ilalim. Uwi na tayo. Alas 6 na. At ayun guys, kauwi ka lang dito sa bahay. Ayun, ginabi na tayo. Alas 6 na tayo umahon. Pero sulit yung dive natin. 2 hours na dive. Ito mga huli natin. Naka-4 tayong piraso ngayon. Kaninang umaga, nag-dive din ako doon. Na yung isang clip na nagpakita yung waho. Kaso nga lang, inopen ko pa yung camera. Kaya ayun tuloy, lumayo na. Dapat hindi ko muna inopen yun. Nakuha sana yun. Pero okay lang yun. At least may blessing tayo ngayong hapon na ito. Dito. Doon pa rin sa paboritong spot natin. Ito, ang lalaki. Buti lang nakaisa pa tayong etong big eye. Ayun, napakalaki. Saka etong nauna natin. Mga 1 kilo to. Itong bluefin. Timbangin natin to. 1 kilo. So, ayun. Lagpas nga, 1 kilo. 1 kilo. Etong dugtutuna. Timbangin natin. Dugtutuna. 1.9. 1.9. Ang daming kinain itong dugtutuna. Busog na busog, oh. Ayan. Nagbawi siguro. Dahil katatapos lang nung bagyong Opong. So sirang-sira talaga yung mga corals. Wala na talaga akong nakitang malalapad. Grabe, mga months yun or years bago bumalik yung mga malalapad na corals. Ito, timbangin natin. So itong big eye natin is ayun, sobrang 4 na kilo. 4.3. Ayos na, malaki na rin. Malaki na rin pala to. Akala ko mga 3 kilo lang. Itong bluefin natin, ayun, 4 na kilo din. 4.1. Mas malaki pala yung big eye. Halos rin tayo. 4, 8. Halos naka 11 kilogram on scale. Kaya ayos na. So benta muna ako ng isda. Kasi yung kahapong dive ko, yung naka bluefin tayo, saka yung naka lapu-lapo, yung red mouth grouper, inulam namin lahat yon. So marami pang stock dun sa rep. Kaya benta muna tayo ng isda para sa konsumo. Dahil kadadive lang natin pagkatapos ng bagyong Opong. So eto, hanap na ako ng buyer nito. Halos naka 11 kilos din tayo. Halos 2 hours lang yung ginawang dive natin ngayong hapong ito. So tiyagaan lang talaga. Kung may magpakita is
So, blessing. So, hanap muna ako ng buyer na ito. So, tayo yun guys, katapos ko lang ibenta yung isda. Naubos naman yung 4 na piraso. Binenta ko muna yung 4 na piraso. Para may income naman tayo, may mga pambili tayo ng kailangan dito sa bahay. So, ito yung total ng kinita ko ngayong araw na ito. So, ito yung midnight snapper is naka 1 kilo times 200. May 200 tayo doon. Yung bluefin trevally, 4.1 times 220, may 900 tayo. Sa big eye, yung isang talakitok is 4.3 times 220 is may 946. Yung dite or dog to tuna is 1.9 times 200 is may 380. So, ito yung total niya. 2,426. So, ayos na rin na dive. Sa 2 hours na dive. So, maganda ngayon yung blessing natin ngayong hapong dive na ito. Ayos na rin nakita to. 2,000. So, ayun. Ito. Chinarge ko na yung GoPro ko. Gawang bukas magda-dive ako. So, ayun guys. Worth it naman yung dive natin ngayong hapong na ito. Ayos na. So, shoutout muna tayo. So guys, shoutout muna tayo sa mga sugid nating sumusubaybay sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala kay Annie Rosal, Rio de la Cruz, Kaidi de la Cruz, Romulo Ratuccio, Ruel Talara, Bantayan Island, Halalalon Family, Elna Chavez, Cesar Ismama, Eric Malupa, Boots, Ellen May, Mea Ochel, Agustin Elisis, Angie, Pablo Alaw, Remy Alisin, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Aldrin Encio, Hangover, Sophia Bagamasmad, Evelyn Cabarles, Rin Styron, Mabahin Family, Nelson Panturos, Warren Aba, Ray Sardoncillo, Sante Roldan, Ricto Family, Rollis for Fishing, Laling Dagat, Ronnie Borja, Mando TV, Fideric Tirado, Lian, Fernando Lacasandele, Carlito Amparo, Alan Tingala, Ena Ryan Tingala, Telma Mendoza, Alan Florania, Cesar Abling, Reynaldo Mahilom, Richard Gosar, Greek TV, Manang Hilaw, Sislo Elisan, Danilo Adalim, Chad Friends Adalim, Owel Hinrosa, Tony Saarinas, Joseph Janea, Noel Grigo, Edison Abac, Marlon Hamisola, Dennis James Villegas, Johnny Heisten, Jiniel Tagosi, Bonifacio Arbalati, June Monton, Wolf Yan TV, Joel Ranas, Berly Banyares, Putis Family, Ravnold Melgar, Jeffrey De La Turi, Rafael, Risa, Eva Lomarisa, AJ Pogi TV, Dante Bacod. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yung mga gustong magpa-shoutout sa susunod na video, comment lang kayo ng shoutout para ma-shoutout ko kayo at mabasa ko kayo sa mga comment section. So, hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. Sana mas marami pang mahuli tayo sa susunod na mga episode natin. See you on the next episode. Right!